서로 강조한다. 이쁘네. 어디가? 이뻐요? 이쁘네. Dahil 'di ba walang tubig sa bahay namin, guys, hindi pa na-resolba. So, doon, Chushim. Ah! Chushim, doon po kami maliligo sa bahay ni Benan. Daddy is here. Ayaw ba? Mayroon problem. Pasalubong. Meron nga. Pero hindi yung galunggong na bulad na sinabi ko, yung tuyo na galunggong, yung goodbye head ba? Hello mga kabisdak! Good evening! Welcome back to our channel. Ito po yung continuation ng ating vlog na in-upload ko kagabi. Diba? Maraming masyadong chika si Ajuma doon na vlog, kaya pinutol ko na mga kabisdak. And tonight is pauwi na si Little Insoy from school. Gugupitan ko po siya ng buhok para in preparation sa aming Pinas trip, dahil malapit na ating Pinas trip, guys, sa second week of January next month. So para hindi masyadong mainitan si Little Insoy, gugupitan ko na. Tapos na po ako mag-dinner, hindi lang nakapag-vlog si Ajuma. Tapos na po ako mag-dinner, hindi ko na lang binlog. So, mag-ano tayo? Ang spearmint na tea, advisable siyang inumin twice a day, morning and evening. Pero hindi dapat yung bago ka matulog mag-inom, hindi guys, siguro mga 1 hour before ka matulog. Ito po ang kanyang itsura. Organic po ito na spearmint. Hindi po ito yung pinadala ni hibiscus and spearmint na pinadala ni Ate Rose. Hindi po ito. Ito po yung nabili ko online. Ang bango ng spearmint. Ito, pure spearmint lang mga kabistrak. Organic na spearmint. Good for hormonal acne. Ayan. 3 minutes mo siyang ibababad sa mainit na tubig. Ayan siya. Yung mga kabisdak. Hindi kasi si Little Insoy, guys, hindi pa siya pwede sa mga barbero. Tingnan ko sa Pilipinas, pagdating namin doon, di ba, 2 months man tayo, tingnan ko mga after 1 month ipapasok ko siya, kasi may pinsan po ako na barbero. I-try ko si Little Insoy. Kasi nung pa yan siya, mga 2 years old, pinagupitan namin sa barbero, guys. Ay, tudo iyak. Ayaw niya sa razor sound. Pero ngayon, as you can see, last year, ginupitan ko din yan. Last summer, ginupitan ko razor. Okay siya. I don't know kung iba ang maggupit. Try ko po siyang pagupitan sa Pinas. Pero sa ngayon, kasi mahaba na nga yung buhok, gugupitan natin. Si Adjo mang magupit. Mamaya pagdating niya. Okay. Ayan siya mga kabisdak. Spearmint na tea. Maliligo muna ako para pagdating niya tuloy-tuloy yung ating trabaho. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Woo hoo! Ikaw, Jungho said, woo hoo! Jungho said, woo hoo! Hoo hoo! Jingle bells, jingle all the way. Woo hoo! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kayo manghimadya sa Pilipinas. Mga rulita. Jingle bells, jingle all the way. Hoo hoo! Joy, hoo hoo, yatin. Hoo hoo! Joy ba? Hoo hoo! 옳지. Jingle bells, jingle all the way. Hoo hoo! 옳지. Oh, what fun it is to ride in a one
herself pencilate. Is it? 옳지. Dashing through the snow. In a one-person pencilate. Is it? 옳지. O'er the fields we go, laughing on the way. Is it? Bells on bobtails ring. The way. Oh, mag-haircut na lang. Ha? Muli ka kaya din. Ha? Ang gwapo yung uli sa Pilipinas. Ang pugi. Mag-haircut na rin. Haircut. Ayos niya. Alam nyo ba mga kabisdak, nung ginugupitan ko yan si Little Insoy, first naming punta sa barbero, mga 2 years old siya, ayaw niya kasi na ayaw niya sa sound ng razor, sensitive pa siya noon. So from that time, sa bahay ko lang siya ginugupitan, tuwing natutulog mga kabisdak. So kapag tulog siya, that moment, ginugupitan ko yung side. Tapos kapag matulog naman siya, kinabukasan, pikas aside naman po ang ginugupit ko. So, dapat weekend ko siya gupitan para pagpunta sa childcare sa Orinigib, nagupit na lahat, side, left, and right side, pati yung sa likod. Kapag nanay tayo, ay dapat marunong tayong dumiskarte mga kabisdak para maisakatuparan natin ang ating mga hinahangad sa buhay. Oh. Buti na lang maiipit ako dito. Oh. Ganyan, nilalagyan ko ng kapa para hindi po siya mairita, hindi siya sa mga buhok kasi makatinga yan kapag dumadampo na sa iyong skin. Sagi at Dudong po ang nagupit nung last summer. Kalbo, semi-kalbo siya last summer by Kuya Dudong and Sagi. Dito lang sa gilid-gilid, guys. Sa tingin ko po ay pwede na nating ipasok si Little Insoy sa barbero kasi na siya, komportable na siya sa razor, tapos nakakaintindi na siya yung kapag pinapayuko, pinapaano mo sa side. So, yan, isa sa katuparan natin ang ating plano, no? Sa 2 months kami sa Pilipinas. So, after 1 month na stay doon, ipapasok ko siya, papagupitan ko siya sa pinsan ko na barbero, mga kabisdak. Tingnan natin, no? Oh, excited na po kami sa aming Pinas trip. Oh, see you soon na Pilipinas! Abangan nyo po mga kabisdak, 2nd week of January po ang pagbisita natin sa Pilipinas. Abangan nyo kasi bibisitahin din natin sila Saldi at Dudong, of course, dahil ibibigay ko yung letter, yung envelope na pula na bigay ni Ate Rose and Kuya Mark sa 2 mga bitlog. Mga 2 mga itlog pala. Tapos mangingisda kami with Dudong kasi marunong po yung mangisda. Tapos bibisitahin natin si Saldi, nasa ibang bayan kasi si Saldi mga kabisdak, nandoon siya nakatira, siya ng bahay, nagpatayo siya ng bahay doon sa lugar ng kanyang asawa. Diba may mga damit man tayo ditong pambabae, tamang-tama kasi may anak na babae po si Saldi at I think kasyang-kasya sa kanya yung mga damit dito. Dadalhin natin mga kabisdak. Ayan, tapos na. After, yan po ang tapos na mga kabisdak ko. Diba? Yung sa likod, okay din naman. Next week, anuhan natin ulit. Round 2. Oh, okay lang din naman mga kabisdak yung anong gupit natin, no? Yes. Tapos na po siyang maligo. Nun. Ib. Ikaw ba yan? Nun? Yan. Apa daw? Nun? Ko. Ib. Jari bye. 잘했어요. 자, 앉아. 이거 뭐야? 눈. 이거 뭐야? 코. 이거 뭐야?
입 어유 잘했어. 잘했어. Very good, little Israel. 야옹, 야옹, 야옹. 아기 생쥐들이 노래 소리도 들어봐. 정말 잘 부르지? 응? 생쥐야 정말 잘 부르지? 어린 된 나무 구멍집에는 누가 살고 있을까? 한번 돌아다 보렴. 오, 곰이 살아요. 곰이 살아 있어요. 곰이. 잘 자. 짜자. 바이바이. 빠빠. Dumating na si Daddy Insoy, dumating na. Kapag dumating na, nagsisalisan po yung mga pusa. 물 안 나와? Last night. Daddy Insoy is here. Ayaw ba? Mayroon problem. pasalubong for you problem. Kasi yun nga mga kabisdak. Sa sobrang lamig kagabi, nag-frozen po yung linya ng tubig. Sabi ko kay Daddy Insoy dati, ang ginagawa namin dito guys, dito sa bahay na to, sa bahay ni Binan walang problema, dito lang sa bahay na to, ino-open every night, konti lang na tubig na lumalabas sa gripo para hindi ma-frozen yung tubo. May tubo kasi na-expose yung dito, yung sa labas. Yun, sabi ni Daddy Insoy dati, last week, hindi na daw namin need i-open yung gripo dahil bagong construction nga itong bahay, pati yung tubo ng linya ng tubig na mga tubo is nilibing nila ng malalim, kaya he thought hindi yun mag-freeze kasi sobrang lalim daw ng pagkakalibing ng tubo. Wala. Ngayon, fail. 홀도 된 라스트 나잇 아니야? Ani? 아, 비나까 거기가 라스트 나잇이? Oh, now -5 yun. Now, pinaka-cold. Ang gagawin ni Daddy Insoy is hair dryer. Ano? 정말 어디 갔어? Yango. Something ko lang something. I went there to get water. Nagkumuha ako ng tubig pang inom sa bahay ni Binan kanina umaga. Kaya alam ko na wala si Binan kasi sinabi niya sa atin pupunta siyang Yango. Tadaan! Pasalubong ni Daddy Insoy. Tingnan ko kung binili ba niya yung aking sinabi. Ang sabi ko sa kanya, bilhan niya ako ng bulad. Yung dried fish. Ang dinala sa akin guys, labahan. Crap. Labahan, tsaka. Yan. Ito, tingnan natin anong laman. Tapos ito. Ayos. Tingnan natin anong dala ni Daddy Insoy. Kahirap naman itong buksan. Nibaligtos na yun ni Daddy Insoy. If you see meron bathtub water there, you use. Meron nga. Hindi yung galunggong na bulad na sinabi ko, yung tuyo na galunggong, yung goodbye head ba? Tawag sa amin sa Bisaya, goodbye head. Ito is yung mangsin na tuyo, tapos pansit canton. Ito lang. Hindi na ako nagpa sa kanya nagpabili na marami. Kasi magre-reklamo yan. Tapos uuwi din naman kami ng Bohol ulit. Sila din uuwi din yan ng Bohol. Kasama sa amin kami tatlo sa January 2nd day. Yes, may ticket na kami mga kabisdak. Tuloy na tuloy po. Oh. Tering, tering, ding, 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 ding. Tering, ding, 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 ding.
Wow! Nagtanong po sa akin si Daddy Insoy kung hindi ba daw mababawasan yung excitement ko sa pagbakasyon sa Pilipinas dahil ito na nga, nagpadala ako sa kanya ng mga paborito kong Pinoy foods. Ay sabi ko hindi kasi marami akong gustong kainin pagdating sa Pilipinas. And yes guys, kasama po natin si Daddy Insoy sa kaming tatlo pag-uwi natin sa Pilipinas next month. And ito na, magmumukbang tayo at magluluto sa ating mga next vlogs. Itong mga bulad natin, dried fish at pancit canton and noodles. So, ang ginagawa ni Daddy Insoy ngayon, ito man yung na-expose na tubo mga kabisdak ko. Kahit nilagyan na siya ng mga boxes, sirado po yan, nilagyan ng boxes. Na-frozen pa rin kasi nga -5 na ngayon. Oh, yan po ang mahirap mga kabisdak. Yan po yung naghihilo. O yan guys, oh, nakatambak yung hugasin ko. Wala pong maano na tubig, lumalabas na tubig. Yan na, may tumulong na kay Daddy Insoy. Friend po niya yan. Pumasok na sila doon sa loob. Tayo ay papasok na sa trabaho. Malamig talaga. Malamig na po, -5. A few moments later. Hello guys, tapos na po tayo sa ating klase. Nag-i-snow ngayon. I hope natapos na ni Daddy Insoy yung pag-unfreeze sa tumigas na tubo para may tubig na kami sa bahay. Ayan. Ay, naku. Kaya pala sobrang... At 4 o'clock po natatapos ang ating klase dito sa Yung Elementary School. And then, nakita ko itong snowplower po ang tawag ko dyan. Pero snowplow po yan. Na truck. I think malakas ang snow tonight. Kasi nakahanda na sila guys. Uuwi na sana ako as soon as possible sa bahay para hindi ko maabutan ang malakas na pagbagsak ng snow. Pero wala pala akong gas guys. Kailangan ko magpagasolina doon sa bayan. So ito ang ginagawa ko. Ito yung technique para hindi tayo masyadong slide yung ating sasakyan na hindi tayo mabunggo. No? Dapat ganyan. Yung trucks dapat may mas nauna sa iyo na sasakyan. Tapos i-follow mo lang yung kanilang wheel tracks para hindi masyadong madulas yung iyong sasakyan. Hindi ba siya mag-slidey ba? At lang talaga, dapat mabagal ang iyong pagpapatakbo. Imbis na 10 minutes lang ang biyahe from town to yung Elementary School, naging 30 minutes mga kabistak. Hindi po ako nagbibiro, 30 minutes siya dahil sa bagal ng takbo. Yan, nagpa-full tank na tayo and then pupunta pa ako niyan sa Hanaro Mart para magbili ng ulam at gusto ko ding bumili ng broccoli. Wala po akong payo mga kabistak. Wala din akong hood. Kailangan kong bumili ng broccoli sa Mart. Nandito tayo sa bayan. Ito na mga kabisdak. Life update. Ito po ang mukha ng natakot na. Tumirik tayo sa daan mga kabisdak. Tinawagan ko si Daddy Insoy na magpakuha ako dito. Grabe, ito yung worst na experience ko sa snow. Ngayon, ayaw ko na ng snow mga kabisdak. Grabe yung pahirap at trauma na binigay sa akin. Hindi na makagalaw yung natatakot naman ako mga kabisdak kapag inano ko yung manubela. Maganon man yung gulong. Stuck si Ajuma.
Diyos. Kita nyo? Nandito po ako sa gitna. May snowblower na dumaan doon sa gilid. Hindi man ako makagalaw na kasi na-stuck man ako dito, guys. Yan. Oh, yan. Yung kung maririnig nyo yung ng kaba ng dibdib ko mga kabistak, ay mas malakas pa sa tagadag-tagadag ng Ay, so hinihintay ko po si Daddy Inso. Malapit lang ito sa bahay. Mga 20 meters, 20 to 30 meters sa bahay pa. Kasi siya, matarik, konti na matarik. So hindi kaya ng aking sasakyan. Dumating si Daddy Inso yung mga kabisdak. Ito po yung pinaka nakakatakot na pag-drive ko mga kabisdak at na-promise ko na sa sarili ko from this day, hindi na po ako mag-drive kung may snow. Na trauma ako. Pangalawang beses na ito guys, nung una sa Dugo Tunnel, hindi lang ako nakapag-vlog kasi mas naunahan ako ng takot. So, naisalba ko din naman, pahinahinay kung buti na lang may nag-overtake sa akin. And then dito na part, dito na area, walang nag-overtake sa akin na sasakyan kaya hindi talaga ako makagalaw. So, ito si Daddy Insoy din na stuck din pala dito sa may bridge. So, kaming dalawa na stuck yung aming mga sasakyan. Buti na lang at dumaan yung snowblower. Nakaraos din. Nakauwi na din po ang ating little Insoy from school at satisfied po ako sa aking gawa. Gawa ko, mahal ko. Char. Naging malinis din naman guys pero parang may kulang pa no. Sige. Ka? Yuki, halmoni Jib ka. Halmoni. Dahil 'di ba walang tubig sa bahay namin guys, hindi pa na-resolba. So, doon, Chushim, doon po kami maliligo sa bahay ni Benan. Come on. Makapal po ang snow. Dito nalusaw na sila kasi nag-spray na ng yung asin na pang snow mga kabisdak. So doon na din kami matutulog sa bahay ni Benan. Bukas, early na lang ako magising para ihanda si Little Insoy sa school. Mabasa ng imong sapatos. Mabuti na lang at malapit lang sa amin itong bahay ng biyanan ko mga kabistak. So pwede rami magtabok-tabok no at patuloy pa din ang pagbuhos ng snow. So dito muna kami matutulog sa bahay ni Benan kahit na may klase si Little Insoy bukas kasi yung toilet natin hindi na ma-flush, wala na po tayong tubig. Naubos na yung tubig sa bathtub. So dito tayo matutulog and early na lang ako magising bukas para bihisan si Little Insoy. Sa tapat ng bahay kasi naghihintay yung school bus ni Little Insoy so kailangan ko siyang dalhin na andoon. Early na lang kaming mag-get up bukas. Halmani! De, buzoyo! 네. 그래 어디 봐 할머니 봐봐 할머니 보세요. 할머니 봐봐 이쁜가 머리 뻗친 뒤지셔 어디 봐 할머니 봐봐 얘 이쁜가 한 달에 한 건만 성사시켜도 웬만한 직장인 월급이 있습니다. 할머니한테 보고 난 이뻐요. 어디 봐 아유 이쁘네 이뻐요. 이쁘네 엄마 줘. 엄마 줘.
Sinong na-miss po ang malaking canvas ni Little Insoy? Yan po yung drawing ni Little Insoy. Kwarto po ito ng kanyang lola. Unang kwarto, lipat na po ng kwarto si Biana, nandoon na sa kabila yung mas maliit na room, malapit sa CR. Kasi, kapag mauwiwi siya, malapit lang talaga. Next to the CR na yung kwarto, bagong kwarto niya. So, dito po kami natutulog nung renovation pa lang, under renovation yung aming bahay. Dito po kami mga 2 months yata, or 6 weeks. Ito ang kagagawan po ni Little Insoy. Una is maliit lang yan. Tapos pinapagalitan ko. Sinasabihan ko na nga na hindi pwede. Hindi, siya guys. Kapag wala kami, hindi, busy kami ba? Inaano niya. Tapos, nung una is kapag pinapagalitan, naiintindihan naman niya pero talaga? Nangingibabaw yung kanyang artistic side. So natuwa kami, pati yung lola niya, lalong-lalo na si Kun Uni at Kun Gumubo. Natutuwa sila dito sa drawing, parang abstract daw na painting, abstract drawing ni Little Insoy. Sabi nila, may talent tong batang to. Ipasok daw namin sa art academy, art school. Papasok natin yan si Little Insoy sa art school. Yan, di ba? May pattern po siya. Ito parang mga damo, ito parang puno, or something parang bulaklak. Kasi, and that's all for today's video mga kabistak. If you enjoyed this vlog, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next video. Ingat lahat! Dito po kami matutulog sa bahay ni Binan ngayon. And then bukas, early na lang kaming magigising para bihisan ko si Little Insoy. At doon kasi naghihintay sa labas ng aming bahay, doon naghihintay ang school bus, hindi dito sa bahay ni Benan. So kailangan namin umuwi bukas ng umaga.